Paano gumagana ang metro ng kuryente? Totoo ba na kapag nilagyan ko ng bote ng tubig sa ibabaw nito, bababa ang bayarin ko? Hello, Engenharia Detalhada! Ngayon, pag-uusapan natin ang misteryong nakakaapekto sa bulsa ng lahat. Paano gumagana ang metro ng kuryente sa inyong bahay? Yung aparatong nakakabit sa pader na tumutukoy kung magkano ang babayaran mo sa kumpanya ng kuryente kada buwan. At mas mahalaga, lilinawin natin isang urban legend. Totoo bang kapag nilagyan mo ng boteng PEP na puno ng tubig sa ibabaw nito, mas mababa ang babayaran mong kuryente? Pero bago ang lahat, dapat muna nating maintindihan kung ano ang sinusukat natin. Maraming tao ang nalilito sa pagitan ng lakas at enerhiya, pero mahalagang malaman ang pagkakaiba. Ang lakas ay ang puwersa kung paano gumagana ang isang aparato. Sinusukat ito sa watts o kilowatts. Halimbawa, ang isang shower ay maaari may lakas na 5,000 watts o 5 kilowatts. Samantalang ang enerhiya ay kung gaano karaming lakas ang nagagamit sa paglipas ng panahon at sinusukat ito sa kilowatts. Ngayon, kilowatt hour ang nakalagay sa bill mo sa kuryente. At iyan ang kinukuwenta ng metro. Pero paano nito nasusuma ang lahat ng lakas na ito sa paglipas ng mga oras at araw? Sa loob ng maraming taon, ang pinakakaraniwang uri ng metro ay ang electromechanical na kilala rin bilang metro ng induksyon o metro ng Ferraris. Malamang nakita mo na ang isa sa mga ito na may umiikot na metal na disc sa loob. Pero anong iwaga sa likod ng disc na yon? Sa madaling salita, ang metro ay may mga coil ng kuryente at mga likid ng boltahe. Kapag dumadaan ang kuryente sa bahay mo, ang mga coil na ito ay lumilikha ng mga magnetic field na nakikipag-ugnayan sa aluminum na disc. At dahil dito, umiikot ang disc. Habang mas marami kang kuryenteng ginagamit, ibig sabihin, habang mas mataas ang lakas, mas mabilis umiikot ang disc. At habang mas matagal naka-on ang mga appliances, mas maraming ikot ang nadagawa ng disc. Isang sistema ng mga gear na nakakabit sa disc na ito ang nagbibira ng dami ng ikot at ito ang nagiging kilowatt HR. Sa panahon ngayon, karamihan sa mga bagong instalasyon at pagpapalit ay gumagamit ng mga elektronikong metro na tinatawag ding mga static o digital na metro. Wala silang umiikot na disc pero ginagawa nila ang parehong trabaho ng mas eksakto pa at may dagdag pang mga kakayahan. Pero paano nila sinusukat ang enerhiya kahit walang gumagalaw na bahagi? Nasa electronics ang sikreto. Sa loob ng mga metro na ito, ang mga microprocessador ay kumukuha ng libu-libong sample kada segundo ng boltahe at kuryenteng dumadaan sa inyong bahay. Pagkatapos, imumultiply nila ang mga halagang ito para makuha ang instant na lakas at gamit ang komplikadong digital na kalkulasyon, iniipon nila ito sa paglipas ng panahon para makuha ang kabuuan sa kilowatt-hour. Ipinapakita ito direkta sa digital na panel. Bukod sa mas eksakto ang mga electronic meter, kaya nilang mag-record ng biglaang taas ng konsumo, pagtatangkang pandaraya, at remote na pagbabasa ng kumpanya ng kuryente. Ang eksaktong sukat ng mga meter, electromechanical man o elektroniko, ay hindi basta ipinauubaya sa pagkakataon. Ang mga ito ay dinisenyo, ginawa at sinubok ayon sa mahigpit na pambansa at internasyonal na pamantayan. Essa é a Brasil, ANG, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro, ATO, ANG, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANG, ANEEL, ang nagtatakda ng mga pamantayan at regulasyon upang matiyak na ang mga metro ay mapagkakatiwalaan. May klase sila ng eksaktong pagsukat na may takdang maximum margin of error, kadalasan 1% hanggang 2%. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay gumamit ng 100 kilowatt-hour, maaari magrehistro ang metro na nasa pagitan ng 78% at 102% halimbawa, ngunit napakaliit lang ng pagkakaibang ito. Sinusubok ang mga metro sa temperatura, halumigmig, panginginig at electromagnetic interference para matiyak ang eksaktong pagsukat sa iba't ibang kondisyon. Mahalagang bigyan diin na para sa mga residential na consumer, ang talagang mahalaga sa bill ay ang aktibong enerhiya. Ito ang gumagawa ng trabaho, nagpapailaw, nagpapainit ng shower, at nagpapagana ng refrigerator. May ibang uri rin ng enerhiya sa linya, tulad ng reaktibong enerhiya na mahalaga para gumana ang sistemang elektrikal pero hindi nagbibigay ng kapaki-pakinabang na trabaho sa iyo. Para sa malalaking industriya,
maaaring singilin ang reaktibong enerhiya na ito. Pero para sa mga bahay, halos nakabase lang talaga ang singil sa iyong konsumo ng aktibong enerhiya sa kilowatt-hour. Kahanga-hanga ang kontrol at eksaktong sukat para matiyak ang katalungan sa bayarin sa kuryente. Ito rin ba ang parehong dam? Paghanap ng tamang sukat, perpektong disenyo at katiyakang gumagana ng maayos, ito ang natutulak sa inenjeriya sa lahat ng lalangan. Pero ngayon, ang tanong na milyon-milyong halaga at ang alamat ng PET bottle na puno ng tubig. Totoo ba na kapag nilagay mo ang bote ng tubig sa ibabaw ng metro, mas mababa ang bayad mo sa kuryente? Ang malinaw at direktang sagot ay hindi. Isa itong ganap na mito. Walang anumang physical o technical na base para mabago ang sukat ng konsumo mo sa kuryente dahil lang sa bote ng tubig. Bakit nga ba lumaganap ang ideyang ito? Maaring nagmula ang paniniwala na ito sa ideya na dahil malamig ang tubig, mapapalabig ito ang metro at mas kaunti ang mairehistro nito. Gayunpaman, ang mga metro ay dinisenyo upang gumana sa malawak na saklaw ng temperatura ng paligid at may thermal compensation para mapanatili ang katumpakan. Ang bahagyang pagbabago ng temperatura mula sa isang bote ng tubig ay hindi nakakaapekto sa prinsipyo ng pagpapatakbo ng aparato o sa pagsukat ito ng kuryente at boltahe. Ang tubig ay hindi magnetikong material na nakaaapekto sa electromagnetic field ng disk meter o calibration ng sensor ng elektronikong metro. Diyan, ang kuryenteng dumadaan sa iyong bahay at ang boltahe na ibinibigay ng linya ay hindi nagbabago. Bakit magbabago ang pagbabasa? Posibleng napagkamalan ang alamat na ito bilang lumang pandaraya sa mga electromechanical na metro gamit ang malalakas na magnet para hadlangan ang preno ng disk. Pero kahit ang mga pagtatangkang yon, bukod sa pagiging ilegal at delikado, ay madaling matukoy ng mga modernong metro na may mga anti-fraud system. Kayang matukoy ng kumpanya ng kuryente ang anumang pagbabago, sirang selyo o konsumo na mas mababa sa inaasang pamantayan at maaari itong magresulta sa mabibigat na multa, singil na retroaktibo at maging sa kasong kriminal. Sulit ba ang panganib para sa trick na di gumagana? Gumawa tayo ng simpleng kwentahan para maintindihan ang konsepto. Isipin mo may plansa ka na 1,000 watts o 1 kilowatt. Kung magplansa ka ng 1 oras, makakakonsumo ka ng 1 kilowatt hour. Kung ang singil sa kuryente sa lugar ninyo ay, halimbawa, 80 sentimo kada kilowatt hour, yung 1 oras ng paggamit ng plansa ay nagkakahalaga ng 80 sentimo. Diretso lang ang kalkulasyon na ito at walang variable, gaya ng bote ng tubig o temperatura na makakaapekto rito. Depende ito sa lakas ng aparato at kung gaano katagal naka-on. Siyempre, tulad ng kahit anong kagamitan, maaaring magka-aberya ang isang metro at kung talagang pinaghihinalaan mong mali ang sukat ng iyong metro. Hindi tama ang subukan ang gawa-gawang solusyon o paniniwala. Ang tamang proseso ay makipag-ugnayan sa iyong kumpanya ng kuryente at humiling ng technical na inspeksyon. Mayroon silang mga kagamitan at sinanay na tauhan para suriin ang metro. Kung mapapatunayan na may pagkakamali sa pagkakalibrate o may depekto na nadudulot sa metro na magrehistro ng halaga na lampas sa pinapayagang limitasyon, aayusin ang iyong bill. Ang iyong metro ay isang tumpak na kasangkapan na ginawa ayon sa matibay na prinsipyo ng electrical engineering at sinuri ng mga kinauukulang ahensya. Tumpak nitong sinusukat ang aktibong enerhiya na ginagamit mo at ang paniniwalang naaapektuhan ito ng PET na bote ng tubig ay isang mito na walang siyentipikong basehan. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at i-activate ang notification bell. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng content dito sa platform at mabanggit ka sa aming mga video. Kung gusto mo pang malaman ang mga inire-rekomendang kurso, i-scan ang QR code o i-click ang link sa video description para magkaroon ka ng access sa mga oportunidad na makakatulong sa pag-develop ng kasanayan para sa iyong karera. Nakakita ka na ba ng metro na may boteng tubig sa ibabaw? Alam mo ba paano gumagana yon? Mag-comment ka dahil gusto kong malaman. Ayan, may dalawa ka ng pagpipilian ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like, mag-subscribe, i-activate ang notification bell at pag-isipang maging miyembro ng channel. Hanggang dito na lang mga mahilig sa inenjeriya, ingat magkita tayo sa susunod na video.